Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At samahan niyo po, tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong binabalak na plano ni Attorney Sal Panelo na pagsasampa po ng kaso dito po sa bagong talaga na AMLAC Executive Director na si Buenaventura. At kasama na rin daw po sa kakasuhan ang pambansang sundalong kanin at tinatawag din pong asong ulol di umano. Umpisa na po natin pakinggan at panuorin si Attorney Sal Panelo. Nilabas niya. Pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang idinibanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga istapa ang ginagawa nila. Ngayon, ang presentasyon nila, ito ang problema ko sa kanila. Ang pagpresenta nila, parang pinalalabas nila. Ganun kalaki ang pera mo kahit na hindi. Hindi nila pinaliliwanag yung pinaliliwanag ko sa inyo ngayon. Na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Pasok ulit. Kita. Ganun. Kaya naaabot talaga sa 10 taon. Aba, yung 10 milyon mo, sa 10 taon, baka umabot na ng bilyon yun. Yan. Ngayon, yan ang pinipresenta nila. Ayaw sanang gawin niya nung pinalitan itong bagong direktor. Pero, dahil bago na, siyempre, nakisama na. Yan po mga kabayan. Nilabas niya. Pinag-aaralan na una. Yung dati po kasing direktor na pinalitan po nitong bagong direktor, nag-iisip po ng tama yon. Yun ngayon kasi, hindi natin alam. Kaya nga pinalitan yung dati. Meron po ditong sabwatan. Hindi kaya, mga kabayan? At syempre, meron pong pangako. May promises. Kasama na yata di umano ang maleta. Ito po. Kaya nga po nung natanong si Trillanes, katulad po nung sa bangko, na nakapag-deposito na, sarado pa. Pero ang kanya pong balikwas, ang itinuturo niya pa ay ang AMLAC. Ibang klase to. Ganun po talaga ang mga taong sinungaling. Pagka maiipit na, magtuturo na. Ganun po talaga ang mga sinungaling. Hindi po ba? Pakinggan po natin ulit si Tonyo. Kung paano yung SM lang ng testimony nyo na sinasabi nila nagbukas naman daw yung mall ng September 2012 pero you said na yung bank daw natural deposit ng 2011 even before the branch was still created. Yung SM BDO, SM Lanang, yung 100 million yung sinasabing nag-deposit daw sa BDO sa SM Lanang 100 million. Alam nyo, lahat nakita nyo naman kinumpirma lahat nung AMLAC. 'Di ba? Hindi ko naman ginawa yan eh. Ba't ko imbentuhin yan, 'di ba? Sila, kung kulto sila, problema na nila 'yon. Meanwhile, Ang tawag po nila sa inyo ay trililin. Naiinis ka ba? hindi po. Yung SM lang ng testimony nyo na sinasabi nila nakita nyo po, siya yung may dala ng statement, di ba? Siya mismo nagsasabi doon sa kanyang dokumentong dala. Binabasa niya yung statement niya. Pero nung mabuko na, itinuturo na sa AMLAC. Ganon po katindi itong tao na ito na dapat talagang mademanda dahil karamihan po puro kasinungalingan. Halos puro kasinungalingan po yata ang ginagawa ng taong ito dahil po sa sobra pong kasakiman sa politika at sa pera. Hindi kaya? Dahil kasama rin ito sa pinangalanan ng mga Marine eh. Di ba? $2 million, mga babayan, budget pa lang sa mga mag-iimbestiga sa na ICC nagpunta sa ating bansa. At yan ay pinatotohanan ni Boeing na sila po'y nakipagkita. Hindi po ba? Kaya mga kababayan, dapat lang po kasuhan ito. At kung hindi man ito, uusad ang kaso nito, mas maganda na pong maumpisahan. Bakit po? Dahil pag nagpalit po ang administrasyon, tuloy-tuloy po ang kaso niyan. Hindi po ba? At ito pong si Tonyo, mga kababayan, at itong bagong AMLAC director, talagang nakita po natin ang ginawa po nila. Maanomalya. Hindi po ba? Kaya nga po yung
Sana po, bilisan nyo, Attorney Salpanelo, na aksyonan nyo agad itong ginawa po nila Tonyo, saka ito ni Buenaventura. Ito pong bagong direktor ng AMLAC. Kaya nga uulitin po natin, yung sinasabi po ni Attorney Salpanelo, yung dating direktor ng AMLAC, napakatagal na direktor. Pero marunong siya mag-compute. Alam niya computein ang mga pera na inaakusasyonan sa AMLAC. Hindi po ba? Kino-compute nila. Saan ka nga naman nakakita? Labas-pasok ang pera. Kino-compute mo na ganong kalaki pera mo. Labas-pasok nga. At alam naman po natin at alam ng mga kababayan natin, pati mga OFW, na ang mga Duterte ay nagninegosyo yan. May mga business yan. Lalong-lalo sa Davao City. Maunlad ang Davao City. Maganda ekonomiya ng Davao City. Hindi po ba? Kasama nga sila sa top 10 sa pinaka-maunlad na syudad sa buong Pilipinas. Hindi po ba? Pati nga sa safety, kalinisan, number 2 ang Davao City sa buong Southeast Asia. At number 2 naman sa buong Pilipinas sa pinaka-safe na syudad sa ating bansa. Pero pagdating kay sundalong kanin, ulitin natin, hindi po maniwala. Wala naman po pinaniniwalaan yung tao na yan, lalo-lalo pagka po ang mga Duterte na pinag-usapan. Matindi po. Si sundalong kanin po na tinatawag, matindi po galit sa mga Duterte niyan, mga kababayan. Hindi naman po itong si Trillanes, hindi naman po para sa pagbabago ito at pag-unlad ng bansa Hindi po. Politika po dala niyan. Hindi po katulad ng mga Duterte, gusto pong ayusin ang bansa. Kaya nga po meron silang malasakit tapang at malasakit para ayusin at baguhin ang bansa dito sa sistema na umiiral. Yung dating sistema na inayawan ng mga Pilipino, kaya nga natalo silang lahat. Natalo silang lahat dilaw, pink, liberal, talo. Dahil nga sa ganitong sistema, bulok na politika, korupsyon at bulok na politika. Hindi po ba? At pinagaharian pa tayo ng malalaking mga oligarkiya sa ating bansa. Yan ang gustong baguhin ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga talagang siya po ay landslide ang kanyang panalo. Hindi po ba? Hindi siya kilala. Hindi pa siya kilala dahil siya po ay bigla na lang pumasok ng nagulat po ang mga Pilipino na isang taga Mindanao na hindi popular pero nanalo dahil sa kanyang napakagandang gagawin pinangako sa ating bansa. Kaya nga lang po, ang ating bansa ay talamak. Talamak! Hindi po ba? Talamak sa korupsyon at pulburon. Kaya nga po nakita po natin kung paano sila magtrabaho Kaya nga itong mga tao na ito sa pangunguna po ni Trillanes at ito pong bagong AMLAC director na si Buenaventura, nakita po natin kung paano po nagagamit sila di umano dahil po sa politika, dahil sa pera. Hindi kaya? Kaya nga gusto nilang pabagsakin ng mga Duterte Dahil nga po hindi sila sanay. Dahil pagka Duterte po nanunungkulan, hindi nila magawa yung ginagawa nila ngayon. Real talk. Hindi po nila nagagawa ang massive korupsyon na gawa ba nila sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Ang massive sindikatong korupsyon? Hindi po ba hindi? Yan ang ayaw na ayaw nila dahil hindi sila nakikinabang pagka Duterte ang nanunungkulan. Mas gusto nila sila nanunungkulan at meron pang presidente na tinatawag na bangag ng kanyang ate, lubos biyaya ang pakinabang nilang lahat sa panahon ngayon. Paano mo magugustuhan ng mga Duterte? Sige nga, wala silang pakinabang. Hindi po ba? Pati mga oligarkiya, lalo-lalo mga pulburon lord, mga smuggler, at mga makakaliwa, hindi nila magugustuhan yan, yung mga Duterte. Hindi po ba? Kaya, Attorney Salpanelo,
dire-diretsuhin nyo lang po at madaliin nyo po ang plano nyo po. Nasampahan na po ng kaso ang tinatawag na pambansang sundalong kanin di umano at itong bagong AMLAC director na si Buenaventura. At isama na rin nyo sana ang committee, itong Committee Injustice di umano ni Luistro. Isama nyo na rin po sana sa kakasuhan ninyo. Maraming salamat po, Attorney Sal Panelo, at ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po. At maraming salamat din po sa mga nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Annie Jo, Jem Aris sa United Arab Emirates, Beichi Chiyoko, Kingston, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona na Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Siena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, at Rolando Guerrero. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po muna tayo. Bye-bye!